Inilunsad ng DPWH ang konkretong girder para sa Guaycam Bridge sa Zamboanga Sibugay, na naglalagay ng daan para sa pagkumpleto ng 2025. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang kagawaran ng Public Works and Highways DPWH ay opisyal na sinimulan ang pag-install ng prestressed konkreto na deck girder para sa inter-isla na tulay na makabuluhang mapapabuti ang link sa pagitan ng Olutanga Island at ang mainland sa Alicia, Zamboanga Sibugay Province. Sa kanyang ulat sa inspection kay Secretary Manuel M. Bonoan, binigyang diin ni Senior Undersecretary na si Emil K. Saday ng matagumpay na paglulunsad ng 4 prestressed concrete girder sa pagitan ng Abutment A at Pier 1 ng 1.155 bilyong pesos proyekto ng tulay ng Guaycam kasama ang Lutiman-Guaycam Mabuhay Olutanga Road. Ang proyekto ng tulay sa buong Canalizo Strait na may kabuuang haba ng 1.21 kilometro, layunin ng proyekto na e-konekta sa mga isla at nakahiwalay na mga lugar upang pasiglahin ang paglaki at pag-unlad. Ang iba pang makabuluhang pag-unlad sa konstruksyon ng tulay ay ang pagkumpleto ng lahat ng 115 board piles, the fabrication of 33 out of 48 girders, the completion of Abutment B, and the construction of 7 out of the 11 piers. Ang pag-unlad na ito ay nagmamarka ng isang pangunahing hakbang patungo sa pagkumpleto ng tulay ngayong taon 2025, na higit na mapapalakas ang koneksyon sa pagitan ng Olutanga Island at ang natitirang bahagi ng Zamboanga Sibugay, pagpapabuti ng kadaliang kumilos, commerce, at pag-access para sa mga residente at negosyo na magkamukha, idinagdag na Undersecretary Saday. Sa panahon ng inspection noong March 28, 2025, sinamahan ni Senior Undersecretary Saday ng DPWH Unified Project Management Office Roads Management Cluster 2 Project Director Teresita Bauzon, at marami pang iba. Ang Guaycam Bridge, na sumasaklaw sa 540.80 meters ang haba at 6.70 meters ang lapad, ay nagtatampok ng isang 389.60 meters na Portland concrete cement pavement sa kalsada sa mainland at isang 277.62 meter na diskarte sa kalsada sa Olutanga Island. Bahagi ng pagpapabuti ng mga corridors ng paglago sa Mindanao Road Sector Project na pinondohan ng Asian Development Bank Loan No. 3631-FI, ang proyekto ay idinisenyo upang mapagbuti ang transportasyon, mapadali ang mga aktibidad sa pang-ekonomiya, at mapahusay ang kadaliang kumilos sa Zamboanga Sibugay. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa Olutanga Island sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahang makikinabang ang tulay sa mga sektor ng agrikultura at pangisdaan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay na pag-akses sa mga merkado at mapagkukunan. Ang tulay ay tiningnan din bilang isang catalysta para sa pagtaguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mas mahusay na pagsasama at pakikipagtulungan sa pagitan ng island and mainland communities. Samantala, inanyayahan ng kagawaran ng Public Works and Highways DPWH ang mga interesadong partido na magsumite ng mga paghahambing na panukala para sa proyekto ng Boracay Bridge sa Pilipinas. Ang Boracay Bridge Project ay isang pampublikong pribadong proyekto ng pakikipagtulungan na nagsasangkot sa financing, disenyo, konstruksyon, operasyon, at pagpapanatili ng isang infrastruktura sa kalsada na may kabuuang haba na 2.54 km at may kasamang 1.14 km na limitadong pag-akses ng sistema ng tulay na nagkokonekta sa Boracay Island at Katiklan, Malay.
Nilalayo ng proyekto na magbigay ng isang all-weather route para sa mga sasakyan at pedestrian, na naghihikayat sa mga alternatibong tirahan at mga sentro ng aktibidad sa mainland. Nilalayon din itong pamahalaan ang kapasidad ng kapaligiran ng Boracay at bawasan ang sobrang pag-iipon at labis na paggamit ng mga umiiral na pasilidad, nagpapagaan ng masamang epekto sa kapaligiran. Ang iminungkahing tulay ay magiging isang two-lane na istruktura, with one lane per direction and a median street to separate traffic. Ito ay dinisenyo upang maging 17.60 metro ang lapad from edge to edge, kasama rin sa proyekto ang mga hub ng pasilidad sa magkabilang dulo, na nagtatampok ng mga komersyal na puwang para sa pag-upa at paradahan para sa pampublikong transportasyon at mga gumagamit. Ang mga hub na ito ay konektado sa umiiral na mga public roads via access roads. Ang concessionaire para sa Boracay Bridge Project ay magkakaroon ng karapatang singilin ang mga reguladong bayad, kabilang ang mga bayarin sa tulay at terminal, mula sa mga gumagamit. Susundan ang proyekto ng isang modelo ng Build Operate Transfer, BOT, na may panahon ng konsesyon ng 30 taon na nagsisimula mula sa simula ng mga operasyon. Matatandaan, ang San Miguel Corporation, SMC, ay unang nagsumite ng isang panukala upang e-konekta ang Boracay Island sa Panay Island sa pamamagitan ng isang proyekto ng tulay sa pamamagitan ng Katiklan. Aklan noong 2016, noong January ngayong taon, inanyayaan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang lokal at mga internasyonal na kumpanya upang magsumite ng mga paghahambing na panukala sa ilalim ng paghahambing na proseso ng pagbid sa pagpopondo, disenyo, pagbuo, pagpapatakbo at panatilihin ang Boracay Bridge Project sa ilalim ng 30 taong panahon ng konsesyon mula sa pagsisimula ng operasyon. Ang mga prospective na bidder para sa proyekto ay hanggang October 18 upang isumat ang kanilang mga panukala. Ang DPWH ay inihayag noong February 20, gayunpaman, that the issuance of tender documents originally scheduled that day, will be rescheduled.